Para sagutin punto por punto ang iba pang alegasyon laban sa kanya, mga kausap natin live si Ismael Sueno, dating DILG Secretary. Mga kapuso, maaari niyo rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. Mag-tweet lamang po gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po, Ginoong Sueno. Good morning din po, Maris. Good morning and, po, Sec. Wawi. Yeah. Hawi, Yeah. yes. Sir, Good morning po. Sir, meron lang po kaming ika-clarify muna bago tayo tumungo dun sa mga ilang alegasyon. Is it true that you only found out na tinatanggal kayo sa pwesto doon mismo sa cabinet meeting kung kailan ipinahayag ito ni Pangulong Duterte? Yes po, never did I enter my mind na tanggalin ako. I was really surprised, no? Talagang nanliit ako. Talagang surprised. So you found out at the same time... It was shocking to me. Yes, sir. So you found out at the same time as everyone else in the cabinet. Walang private meeting, wala man lang text message galing sa Malacanang na may issue laban sa inyo. Wala po. Pero alam ko na mayroon itong poison letter, itong white paper na sinasabi. Alam ko, nabasa ko na yon. Okay. Pero ang thinking ko kasi hindi maniwala pa dito si Presidente. Talagang tanungin pa niya ako. Yon ang paniwala ko. Okay. Pero may legal opinion ng DILG na binabasehan din ng Pangulo, no, doon sa kanyang desisyon. Is it true na hindi nyo nabasa mismo itong legal opinion ng DILG bago umabot sa Malacanang? Hindi po, dahil yung question na yan, that was raised by Yusek Hinlo. Tinanong niya yung legal department namin, no? So sinagot siya, ang memo para lang sa kanya, addressed to him. Hindi addressed to me. Pero sana, kung natanggap niya man yun, nakita niya delikado, sana sinabihan niya ako. Pero he did not. Wala siyang sinabi sa akin. For 4 months, no? Tanggap niya October, amalis kami January, he had 4 months to see me. Sabihin na delikado ito. Wala man. Hindi naman talaga delikado yung legal opinion. Yung legal opinion nagsasabi na walang TRO ang Supreme Court, no? Hindi walang TRO, hindi na pinipigilan kami na magbayad or pinipigilan kami to enter into another transaction. Pero itong transaction na to, done deal na ito noong previous administration pa. Okay. So ganyan, yan ang nangyari. Yes, at saka yung legal opinion, ang sabi naman ang answer ng legal opinion doon, prudence dictates na huwag muna tayong magbayad dahil may pending case pa. Pero hindi tayo pinagbabawalan na magbayad. Pero ngayon, i-defer muna, huwag muna. Okay, sir. Yun ang sinasabi ng legal opinion na yon. Sir, excuse me, para maintindihan din ng mga manonood na hindi masyado nakatutok dito sa issue na to. Yung tinutukoy nyo itong Rosenbauer fire trucks na sinasabing Mercedes-Benz of fire trucks na galing Austria na binili ng ating gobyerno. Nung panahon pa ng Administrasyong Aquino yung agreement na to, no? Gamit ang Official Development Assistance. Ibig sabihin, hindi lang pera ng Philippine government ito, pero may kasama pang development assistance o yung tinatawag na grants galing sa Austrian government. At kine-question po, may nag-question po sa Supreme Court, pero ito nga po, may legal opinion nga na hiniling itong inyong Yusek Hinlo, no? DILG Yusek, na who is your subordinate, at in-address nga yung legal opinion na to sa kanya at inilihim sa inyo, yung sinasabi nyo, sinikreto sa inyo at pero idiniretso o pinakita sa Malacanang. Yun ang naging isang basis ng pagtanggal sa inyo. Tama ba yung itong sequence of events, sir? Tama din po yun, no? Tama yun, hindi ako binigyan ng copy. Pero maski na yung answer, no? Wala namang delikado doon sa answer. Kasi ang tanong lang niya, pwede ba nating bayaran? So ang sagot sa kanya, pwede din nating bayaran yan. Kasi wala pa namang TRO na nagpipigil sa atin na bayaran natin. No? Walang TRO. Pwede din natin bayaran. Pero ang sagot namin, prudence, by prudence,
na huwag muna, i-defer muna natin ang pagbabayad. Irespetuhin muna natin ang Supreme Court. Pero yung pagbabayad, sana hindi nila pag-usapan sana yung pagbabayad dahil ang pagbabayad na nung first tranche or first phase, yung 76 na deliver niya, mag-umpisa pa ngayong 2021, malayo pa. Okay. So ano pa lang tayo, 2017, 2021 pa, bakit pag-usapan na yung payment? Okay, sir. So, ang nangyari po ay itong legal opinion, naging isang basehan ng inyong pagtanggal ay hindi ipinakita sa inyo. Nabasa po ng Pangulo o ng mga ibang opisyal sa Malacanang, ipinahayag po o in-announce na po doon sa cabinet meeting yung inyong firing o yung pagtanggal at hindi muna kayo ipinulong. There was no private meeting with you para ibigyan kayo ng pagkakataon na ipaliwanag katulad ng ginagawa niyo ngayon. Pinapaliwanag niyo itong circumstances ng itong Supreme Court case or complaint and then itong deal mismo sa fire truck. So, I guess the question is, so do you feel that you were given any due process? Was this a fair process for you? Well, sa nasabi ko na, anyway, ito, sinusunod naman natin kung ano ang will ng Lord. So, anyway, tapos na yon, water under the bridge na yon. So, anyway, ina-accept ko na lang ngayon kung anong katayuan ko man. So, anyway, sa tingin ko, ako ang sacrificial lamb dito. Ang tingin ko kasi, magaling mag-communicate ito si Presidente, yung war on drugs niya. So, magaling siya mag-communicate. Kaya, laman ito sa buong the entire world, no, na may war on drugs tayo at saka ayaw niya talaga ng droga. Ngayon dito, sa korupsyon naman. So magaling sa kasi mag-communicate. So sabi niya, bahala na, maski kaibigan ka namin. O basta I hear about corruption against you, tanggal ka. Maski na tumulong ka sa akin, pagka-presidente, well, I heard corruption about you, tanggal ka. So ako okay naman, willing victim na naman ako like maybe our Lord Jesus Christ. He was a willing victim, no? So, just so humanity can enter heaven. So, dito naman, ako naman willing victim, just so mawala itong korupsyon sa buong Pilipinas, no? So, sabi ko naman nga sa mga obispo na nakausap ko, intindihin na lang natin siya kasi maganda talaga yung objective niya, to eradicate corruption and to save our people from the menace of drugs, no? Yun lang, may mga biktima. So ako, willing, okay naman ako. I'm happy. I'm in this trouble now, but I know God will give me the grace, no, to tackle this trouble, no? To surpass this trouble. Ginoong Sueno, si Mariz po ito. Yes, Maris. Ginoong Sueno, isa po sa mga aligasyon kasi laban sa inyo, lumago raw ang negosyo ng inyong pamilya mula nang maupo po kayo sa pwesto. Totoo po ba ito? And for the record, are you corrupt? Hindi po. Hindi po ako corrupt. At saka totoo naman na lumalago, no? Dahil concentrated naman yung anak ko doon Yung bunso namin is into trucking, no? Kaya she has now 7 trucks. Dahil she started in 2008 pa yata, no? Matagal na. She started here in Manila and she transferred to Mindanao sa amin dahil nakakuha siya ng distributorship. So lumalago naman yung negosyo. So bumibili naman siya ng bagong truck. So dahil kailangan niya because she's into that distribution. Sa amin naman, lumalago naman yung negosyo ng asawa ko sa itik, yung bibi, para pambalot, no? She started 4 years ago. She started with 300. Ngayon, lumalaki na. More than 20,000 na yung house, yung may bahay, hindi yung so lumalago din yung negosyo niya. At saka pinahiram siya ng supplier niya ng feeds, pagpatayo ng magandang building dahil yung original buildings namin made of light materials at saka yung atip namin made of rice hull lang. Hindi kami makabili ng talagang yero. Pero pinahiram siya ng supplier niya ng feeds para magpatayo ng maganda yung steel framed na building, no? So yan ang nangyari. So talagang lumalago. At saka yung anak ko, yung rice mill, talagang lumalago dahil tutok sila doon Talagang tutok na sila.
Eh, paano? Negosyante ka, hindi ka lalago. Ano klaseng negosyante ka? Alright, Ginoong Sueno, na ipaliwanag niyo At po saka yung... hindi rin totoo na may... Go ahead, sir. Yes po. Hindi totoo na meron akong hotel. No? Yan po Itong yung gusto ko hotel na sana ito sa itanong. kapatid ko ito. Alright. Nandito nga siya ngayon eh. Oh, nandito nga siya ngayon eh kasi naawa siya eh. So, itong hotel na ito sa kanya, he is much richer than I am. Maybe 20 times. No? Malaki yung negosyo niya. Malaking gasoline stations, dami, 30. May mga LPG pa siya, yung Petronas. No? Tsaka Sir? nagpapatayo siya ng malaking dipo. So, hindi akin yon, sa kanya yon. Yes, sir. Sir, for the record, ano po yung pangalan ng And hotel that na to? was started. Paraiso Verde Hotel, no? Okay, Paraiso Verde Sa Hotel. Sa amin. Marbel, Sa Cotabato loob yan ito. sa Marbel, sa loob yan ng resort niya. Dahil malaki yung resort niya eh. Oh, malaki, may yung man-made na waves, ganon. Yan yata ang pinakamalaki sa Mindanao. I At- don't know, parang yan ang naririnig ko. At sir, kahit po kapatid niyo po ang nagmamay-ari nito, you are not a partner dito sa hotel na ito? Hindi po, hindi. He started building that in 2015 pa. Alright. Ginoong Sueno, kasi humingi kayo ng private meeting before sa Pangulo at hindi po napagbigyan. Balak niyo pa po ba siyang kausapin pagkatapos po nitong insidenteng ito bilang isang kaibigan? Well, ayaw ko na muna. Talagang pagod na ako. Talaga ako, napahiya na talaga. Ayaw ko na nga lang lumabas eh. Pero masaya ako kaninang umaga. Ang ganda ng reception niya sa akin. Kasi kung hindi maganda, kung tingin niyo sa akin talagang corrupt, ayaw niyo na akong kausapin. So lahat kayo nagkausap, so I'm happy. Parang baka hindi rin talaga yan ang isip ng mga tao. At ano po ang plano niyo na gagawin pagkatapos po nitong pagkakatanggal niyo nga po sa pwesto? Well, babalik ako. We will be happy sa farm dahil before I sat down as secretary, DILG, nandoon din naman kami sa farm. Eh. We were living a simple life. No? Talaga ako, I'm a farmer. I like the farm. I like the environment sa province. Yun. Masaya ako, babalik. Babalik doon. Okay, sir, kasi kung factual, totoo nga itong lahat ng sinasabi nyo in your defense. No? Mukhang ang sinasabi nyo may intriga, kaya may ganong klaseng opposition sa inyo. So, can you describe your relationship with these three undersecretaries ng DILG? Because you were all part of the Duterte campaign during the campaign season. Ano? So, did you know each other? Were you friends? Taga Mindanao ba itong tatlo? Did you know each other even before the campaign? Hindi po sila taga Mindanao. Ang isa taga Bacolod, yung dalawa dito sa Luzon. So, yun kaibigan naman kami. I forgive them kung ano man ginawa nila sa akin. No? Total, tanggal naman ako, uuwi na ako. I will not harbor hatred against them because I will only suffer. No, kung may galit pa ako sa kanya, so wala na akong galit sa kanya, I forgive them. Kung ano man ang sinasabi, pero I think we should we should pray for them. Ako, I will pray for them. No? Ito, as I said kanina, ito si Hinlo, may mga traumatic experience yan siya eh. So, talagang we shall pray for him. No? Lalo na, like election period noon, no? Na hindi pinuntuhan ni Presidente yung inipon niya ng mga tao, I pitied him. No? At saka, ito si Castriciones, magaling din ito dahil nagsasalita yan sa Radio Veritas. I hope na many more will listen to him. No? At saka ito si Padilla, talagang magaling. I love her. I like her. She's good, she's committed, she's dedicated. So, maski na si Mamunjong, I do not believe that Secretary Mamunjong desired or salivated for my position. No? He's a very good friend. He's like a brother to me. So, kung ano man nangyari, pasalamat ako. I thank the Lord. No? Kung ano man ang difficulties ko ngayon, troubles that I am experiencing, I know God is giving me the grace to surmount, to survive all these troubles. No? So, ganun lang. So, ako sa Presidente, I like your idea of anti-corruption,
I hope this will succeed, no. I hope na mawala talaga because I think, no, kayo lang, ako may passion ko kasi coming from Mindanao. Ang passion ko is to have a Mindanaoan become president. Because I know only a Mindanaoan can solve the problems of Mindanao. At kayo lang po yan, Mr. President. I like you. No? I know you are very, very sincere. So I hope that you will succeed because I am with you. No? Kung yung determination you is strong, siguro, it may not be strong as yours, pero it's very strong, Mr. President. I will support you in that sa drive mo on anti-corruption and anti-drugs. Salamat po, Mr. President. Sir, balikan ko lang po yung dati nyo naging pahayagan, no? Kasi sinabi nyo po dati sa flag raising ceremony nung araw na sinibak kayo dahil may mga, kumbaga, may mga nag-i-interest sa inyong posisyon. This is a very powerful position as a matter of fact. At papalapit na yung barangay elections. At marami pa pong mga, kumbaga, influence itong DILG. Sino sa tingin nyo, ano yung motibo sa pagsibak sa inyo at sino sa tingin nyo ang gumagawa nito? Hindi ko po alam eh. Hindi ko na po alam. Ako, concentrated na lang po ako sa pag-answer po ng allegations laban sa akin para masabi naman sa buong Pilipinas na hindi naman ako sangkot sa mga corrupt activities dito sa DILG. Ni isang sentabo, wala akong nakuhang komisyon dito eh. Wala akong kontraktor na pinaboran dito. Kung may kontraktor na pupunta, itinuturo ko lang kung sino yung in charge doon sa project na yon para malaman nila kung ano yung projects na yon. Wala akong pinapaboran ng kontrata o kontraktor. Wala man namang kontrata ako na pinipirmahan sa opisina ko po. Okay. Ginoong Sueno, nais ko lang tanungin, may kinalaman kaya itong mga nangyayari sa DILG sa darating na barangay elections o yung pagkansela ng barangay elections? Ay, sa tingin ko po, walang kinalaman yan sa pagsibak sa akin. At dito sa barangay elections, walang ano yan. Okay, ito talaga ang drive ni Presidente on anti-corruption na ito. Okay, kasi ano bang magiging papel ng DILG kung sakaling makansela nga po yung barangay elections at i-appoint na lang yung mga susunod na opisyal na mga barangay? Will DILG help in compiling the list of possible appointed officials ng mga barangay kung sakaling makansela ang barangay elections? Kasi wala namang department that is taking charge of the barangays. It's the DILG that take charge of all local government units. Itong barangay kasi is the smallest local government unit, although marami sila. So wala naman kasing in charge. So, ang presidente, alter ego ng presidente ang DILG secretary, no? So ang tutulong sa kanya sa pag-appoint, pag-recommend sa kanya, although siya pa rin ang mag-a-appoint, hindi ang DILG or SILG, siya pa rin. Tutulong lang ang department pag-recommend sa kanya kung sino ang pipiliin niya. At siya ang mag-appoint. Of course, siya nga yung maging appointing authority. Pero DILG will be in charge of screening itong mga maaring maging appointed officials ng mga barangay. It will take a lead role dito sa pag-appoint ng mga barangay officials. Yes po. Sa screening at saka recommending, siguro gawin ng DILG ito. Ito, 3 pangalan. Magpili po kayo, Mr. President, kung sino nyo gusto dito sa 3. Baka ganyan. Alright, maraming salamat po sa panahong inalaan niyo po sa amin, dating DILG Secretary Ismael Sueno. Good luck po at magandang umaga po sa inyo. Thank you din po, Maris at Howie. Yes, thank you din po. At Good luck saka po, sa lahat ng nanonood. Thank you. At sisikapin din po namin na kunin ang reaksyon ng 3 undersecretary ng DILG at ng Malacanang tungkol sa mga bagong pahayag ni dating Secretary Sueno.